Dito sa Antique, may isang pambihirang bato na usap-usapan ng mga tao. May tila kung anong kakayahan daw kasi ito, na kahit pabayaan mo lang, kusa nang umapoy. Kung taga rito raw kayo sa Antique, malamang ay kilala nyo ang grupo ng vloggers na ito. Hello mga ka! Kami ang Team Ragamo! Nakilala sa mga nakakatawa nilang content sa probinsya. Hindi ka daw tatagal sa boxing, boss! Graduan ka lang kasi mahina yung budiga mo, boss. Hindi kayo nagkakamali! Ano ba meron sa... Grabe! Grabe yung abs mo, champion! Pero ngayong umaga, tila sila raw na starstruck sa bidyong napanood. Tol! Tama yan. Bato nga kakalayo. Kung pagwaan sa tubig, kakalayo. Ako siguro. Kasi kung kamera trick lumara to, Kung saan ang munting bato na ito na pag-aari ng kapwa nila Antikeño, umapoy! Para sa solusyon nga ka problema ninyo dalawa, no? Namin siguro agtunan talamang kiti tatlo bay, para sigurado kiti. Pwede, kay Santiki naman niya eh. Magali! Ang problema sa gasto sabat ko! Tara! Mula sa kanilang lugar sa Kulasi, sinadya nila ang lugar kung saan nagmula ang viral video, sa San Jose. Pinagtanong-tanong nila ang nasabing bato. May sumiklab kayang impormasyon mula sa mga residente dito? Ay! Ma'am, sa dito ba lang nagtinding to nga ano bato, tuman nga kasiga to? Dito sir, ang balay na. Diretso lang kami sa babaw. Diretso lang kami babaw? Oo, diretso lang. Ate, sige, tawad mo mama. Sige. Nong, di ba ikaw ang tagiya ka nga nag-viral to nga bato nga nagasadlap to lang? Dadya eh. Basi pwede mo naman tanong. Ate, dasigyak mo sila. Dali. Thank you kito nga. Ang nagmamayari ng bato, ang stone collector na si Frank na ang pagkahilig daw sa mga bato, naglalagablab. Nag-start ako as stone collector, bata pa, kasi yung mother ko mahilig mamulot ng bato doon sa tabing dagat, pinsan sa bundok, dito sa amin. Different regions, kung saan ako napunta, may kuha akong bato, karga ko sa sasakyan ko, iuwi ko yan. Nagmistulang museum ng araw ang buhay niya sa iba't ibang uri ng bato na makikita dito. Mula sa wood stones at kung ano-ano pa. Sa lahat nga ng mga bato ni Frank, ang most precious piece daw niya, narito sa malaking emerald jar. Ang puti, may laki na 1 hanggang 3 pulgada at nakababad sa tubig ng mga bato. Kapag inalis daw ito rito, kusa itong magliliyab. Nakuha ko yan sa Aklan. I think yung kinuna noon, part ng Mindoro, at nabili ko 10,000 per kilo. Inip ko as pinakamalagang bato sa akin. I think more than 10 years, tinago ko na lang. Ang mainit na tanong, totoo kaya ang mga ito? Handa na mga kamera na kumuha ng ebidensya. Ang bato, inalis na ni Frank sa tubig. Okay, tungkol dyan, sundan nyo ha. At ipinatong sa balat ng nyog. Walang kukurap. Matapos ang ilang minuto, unti-unti na itong naglabas ng usok. Nag-abang pa ng ilang minuto ang aming team. Mapapansin ang tila likidong lumalabas sa bato. Senyales na ba ito ng nagliliyab na katotohanan? Brace yourselves, guys! Maya-maya pa. Nagkalayo tol! Kumislap na nga ang bato. Bato-bato sa langit. Sa maniwala man kayo o hindi, wala pa itong camera tricks. Ang bato ni Frank, kumpirmadong umapoy. Wow! Ang binansag nga niya sa pambihirang bato na ito, Firestone. Sa akin napakahalaga kasi minsan ka lang makakita nito at di ko alam kung magkano yung presyo. But before, I mentioned na mahal. Nakita ko talaga na nag-aapoy talaga yung anong bato. Nakita namin sa video, so hindi kami makapaniwala. Pero nung nagdesisyon kami na pumunta dito, dito talaga namin na totoo pala. At dito na talaga namin nasaksihan talaga na totoo nga. Na-shock rin ako nang makita ko na umapoy talaga. Nakita talaga na... Aha! Oo, na-shock talaga ako na yun. Naniniwala ako na may ganyang bato pala na hindi natin nalaman. Personal nang nasaksihan ng tatlo ang katotohanan mula sa bidyong napanood. Pero, saan nga kaya ito nanggaling?
at bakit ito kusang umapoy. Para malaman ang kasagutan, nag-imbita rin kami ng isang chemist para personal na ma-inspeksyon ang chemical properties ng bato at kung ito ba ay natural o gawa ng tao. Most likely, ang batong ito is white phosphorus. It turns yellow when nasa outside ng water. So it has a waxy appearance and a garlic smell odor. It is not naturally occurring, so it is usually prepared industrially. So it is being heat. The source would be a phosphate rock or rich in phosphate na mga rocks or stone. It is being heat with carbon and silica in a furnace to produce the white phosphorus. Ang nasabing kemikal ay kadalasan daw ginagamit sa paggawa ng fertilizer, food additives, laboratory experiments, at maging sa military activities. Kakaiba man, ang pagtatago raw ng batong ito sa bahay ay pwedeng magsiklab ng panganib. Ayon yan sa isang forensic chemist mula sa Bureau of Fire Protection. Karakteristik nito, nagre-react siya spontaneously sa hangin, tuusok at magkakaroon ng combustion. While it is correct no, na nakasubmerge siya sa ilalim ng tubig, no, at nasa loob siya ng sealed na container, it is still not advisable na mag-store tayo ng ganitong delikadong chemical. Number one talaga is isa siyang fire hazard. Ang apoy na inilalabas ng bato, katulad din daw sa kilala nating apoy na tumutupok ng mga kagamitan. Kailangan din daw mag-ingat sa gas na inilalabas nito. Mag-create siya ng gas. Yung gas na yon, tinatawag nating phosphorus pentoxide. So, delikado siya na ma-inhale ng mga taong within the area. Gayunpaman, ayon kay Frank, gusto pa rin niyang itago ang bato. At tinitiyak niya rin daw na maingat ang pagtago niya rito. Ito'y aking kikip na habang buhay na nasa loob ng jar. At isi-safety ko lang naman na nakatago. Tunay ngang kahanga-hanga ang mundo. Mula sa mga natural na pangyayari hanggang sa mga bagay na likha ng katalinuhan. Lahat ng ito, nagnininga sa ating imahinasyon at kaalaman. Aha!